Habang ang 8 metrong mga alon at 70 knot na hangin ay bumabangga sa peligrong lugar, sumalpok ito sa Christmas tree at isang ulap ng gas ang sumabog sa hangin. Ang Bethlehem Steel ay kilalang kumpanyang Amerikano sa paggawa ng bakal at barko sa Pennsylvania. Malaki ang naging papel nila sa pagtatayo ng mga kilalang istruktura tulad ng Golden Gate Bridge at Chrysler Building. Noong 1980, naging mahalagang pinagkukunan ng krudong langis ang offshore oil field at lumitaw bilang sentro ng produksyon ng langis ang mga rehiyon gaya ng Gulf of Mexico. Malaki ang ipinuhunan ng mga bansang tulad ng Mexico sa offshore platform para magamit ang kanilang mga reserba. Bilang tagagawa ng bakal at tagapagtayo ng barko, tamang posisyon ang Bethlehem Steel para samantalahin ang tumataas na demand sa offshore oil exploration at production facilities. Nakipagsosyo ang kumpanya sa Perforadora Central, isang kumpanyang Meksikano na nagbibigay ng exploratory at development drilling services, lalo na para sa Petróleos Mexicanos na mas kilala bilang Pemex. Ang Petróleos Mexicanos, Pemex, ay pambansang kumpanya ng langis ng Mexico at isa sa pinakamalaking tagagawa ng langis sa mundo. Sila ang namamahala sa lahat ng aspeto ng industriya ng langis at gas sa Mexico, mula eksplorasyon, produksyon, pagpipino hanggang distribusyon. Noong 1982, itinayo ng Bethlehem Steel ang Usumacinta Jack-up rig sa Singapore. Isa itong mat-supported jack-up rig na isang mobile na plataporma na maaaring gamitin sa mababaw na tubig. Ginawa ang hull na parang floating barge kaya pwedeng hilahin ang rig sa drilling sites gamit ang tugboat. Kapag nasa tamang lokasyon na ang rig, pinatatatag ito ng isang malaking patag na mat foundation na nakapatong sa ilalim ng dagat para magsilbing basehan ng mga paa para makakapit. Dinisenyo para sa malalambot na seabed sa Gulf of Mexico. Ang hull ng plataporma ay parihaba. 65 metro ang haba, 50 metro ang lapad, at hinati sa mga lugar para sa pagbabarena, crew, tirahan, at makina. Mayroon itong 3 truss-style na jack-up legs, nagawa sa magkakakonektang steel beams na bumubuo ng triangular na geometric na estruktura na pantay-pantay ang pamamahagi ng stress, kaya matibay at magaan ang mga paa. Ang mga paa ay may sukat na 100 at 22 metro, kayang mag-operate sa tubig na may lalim na 91 metro. Habang pinananatiling matatag ang plataporma sa ibabaw ng tubig, itinatayo ang hull sa mga paa upang maiangat ang plataporma sa taas ng mga alon habang nag-o-operate. May cantilever deck ang rig na umaabot palabas para makapag-operate sa ibabaw ng isa pang nakapirming plataporma. Pinapadali ng setup na ito kay Usumacinta ang mabilis na pagpapalawak ng produksyon sa isang plataporma sa pamamagitan ng pagbabarena ng bagong balon sa produktibong reservoir. Kayang mag-accommodate ni Usumacinta ng 81 crew ng inhinyero, driller at support staff. Ang mga life raft at lifeboat ay nakakabit sa mga gilid ng hull para sa mabilisang paggamit sa oras ng emerhensya. Kasama ng mga emergency exit, master station at kagamitan sa pagpuksa ng sunog na makikita sa deck. Pagkatapos magawa, ipinadala ang Usumacinta para suportahan ang iba't ibang operasyon sa offshore field ng Mexico. Pangunahing tungkulin nito ang mag-drill ng bagong balon at suportahan ang pagpapanatili ng kasalukuyang plataporma. Noong Oktubre 2007, kinontrata ng Pemex ang Usumacinta Jack-up rig para mag-drill ng CAB, 103 well sa Bay of Campeche, sa timog ng Gulf of Mexico. Ang Bay of Campeche ang isa sa pinakaproduktibong oil field sa mundo, at ang offshore platform dito ay gumagawa ng 66% ng kabuuang krudong langis ng Mexico. Mahalaga ang lugar na ito sa industriya ng petrolyo ng Mexico, kung saan maraming langis at natural gas ang kinukuha ng Pemex. Ang CAB, 103 na balon ay isang proyekto na bubutasin sa tabi ng CAB. 101 na plataporma na naroon na. Nagbomba ng langis at gas mula sa CAB. 101 at CAB. 121. Ang CAB, 101 ay isang seapony type na magaan na production platform, isang compact offshore structure para kumuha ng langis sa medyo mababaw na tubig. Ito ay dinisenyo bilang isang simple at epesyenteng rig para sa mga lokasyon kung saan sobra o hindi praktikal ang full-scale na production platforms. Nakapatong ang plataporma ng CAB 100 at isa sa matibay na steel jacket na nakakabit sa ilalim ng dagat.
Ang deck ay may mahalagang kagamitan para sa produksyon ng langis at gas tulad ng Production Valve 3, Blowout Preventer, at pangunahing gamit para sa paghiwalay ng langis, gas, at tubig. Ang Production Valve 3 na tinatawag ding Christmas tree ay isang set ng mga balbula, gauge, at choke na nakakabit sa ulo ng balon. Parang traffic junction ito na kumokontrol at nagre-regulate ng daloy ng langis, gas, at tubig mula sa balon. Christmas tree ang tawag dito dahil kahawig ito ng pinalamutian na puno. May malaking master valve sa ibaba ng tree, malapit sa wellhead para kontrolin ang daloy ng hydrocarbons mula sa balon o tuluyang isara ang produksyon kung kinakailangan. Ang mga wing valve ay matatagpuan sa magkabilang gilid ng tree. Ang wing valve ay naglalabas ng hydrocarbons mula balon papunta sa production flow line patungo sa mga pasilidad ng pagpoproseso. Ang isang wing valve ay konektado sa kill line para magbomba ng mabigat na likido sa balon at pababain ang presyon tuwing maintenance. May balbula sa tuktok ng puno na nagbibigay access sa balon, kaya pwedeng magpadala ng kagamitan ang mga inhinyero kung kailangan. May choke valve para kontrolin ang daloy ng hydrocarbon. Nagbabalanse ng ligtas na presyon sa produksyon at pinakamainam na presyon sa imbakan. Nilagyan ang Christmas tree ng pressure gauge at sensor para i-monitor ang presyon ng balon, temperatura at daloy. Noong Oktubre 21, 2007 hinila ang Usumacinta sa Kabi 100 at isa platform at naghanda ang crew para sa pagbabarena. Ibinaba ang 3 truss na paa para iangkla ang platform at maitama ang posisyon ng rig sa ilalim ng dagat. Itinaas ang hull sa tubig, malayo sa abot ng alon at hampas ng dagat. Pag nakaayos at stabilized na, ini-extend ang cantilever deck papuntang Kaabi 100 at isa platform. Ang cantilever deck ang sentro ng operasyon ng pagbabarena, kasama ang drilling derrick drawworks at sunod-sunod na malalakas na motor na umiikot at nagpapababa ng drill string. Ang 2 crane sa Usumacinta jackup rig ay nakakabit sa matitibay na pedestal sa deck para hawakan ang mabibigat na buhat sa offshore drilling operations. Dinisenyo ito para tiisin ang walang humpay na alat ng dagat. Ang boom ay umaabot ng 30 to 50 metro, sapat para buhatin ang mabibigat na kagamitan mula sa supply vessel o suportahan ang drilling sa cantilever deck. Kayang umikot ng 300 at 60 degrees ang bawat crane. Kaya maililipat ng operator ang mga kargamento sa iba't ibang bahagi ng rig nang hindi na inilipat ang crane. Ang kabina ng operator na nakapwesto sa kalagitnaan ng istruktura ay nagbibigay ng malinaw na tanawin ng deck. Noong ika-22 ng Oktubre kinabukasan, nagsimula na ang mga operasyon ng pagbabarena. Ang mga crane ay agad na kumikilos, inililipat ang mga drill pipe at iba pang mabibigat na kagamitan mula sa mga supply vessel papunta sa cantilever deck. Habang nakausli ang deck sa ibabaw ng CAB, 100 at isang platform sinimula ng drill team ang unang hakbang para mag-drill ng CAB, 100 at 3 well. Ibinababa ng mga crane ang mabibigat na casing pipe sa balon. Ang casing ay nagpapastabilize sa mababaw na bahagi ng balon at pumipigil sa pagguho ng sediment papasok. Kapag naabot na ng butas ng balon ang itinakdang lalim, isang mas malaking bakal na tubo na tinatawag na surface casing ang ipapasok sa butas. Ang surface casing ay sinemento para dagdag tibay at pigilan ang paglipat ng likido sa pagitan ng mga patong sa ilalim ng lupa. Tumatakbo ang rig 24 na oras at pa-shift ang trabaho ng mga team. Ang mga control room sa rig ay nagmo-monitor ng progreso ng pagbabarena. Tinitiyak na ang mga presyon at lalim ay nananatili sa loob ng ligtas na mga parametro. Noong umaga ng Oktubre 23, dumaan ang malakas at malamig na hangin sa rehiyon. May hangin na 70 knots at alon na 8 metro taas. Napakalakas ng bagyo kaya napilitan magsara ang 8 pangunahing pantalan sa Golpo ng Mexico. Ayon kay Carlos Morales, direktor ng eksplorasyon at produksyon ng Pemex, ito ay matinding kondisyon ng panahon na hindi pa nila naranasan. Habang lumalakas ang bagyo, nagsimulang umindayog ang Usumacinta sa malalakas na hangin at walang tigil na mga alon. Nahihirapan ang 122 metrong mga paa ng platforma na patatagin ito laban sa lakas ng bagyo. Ang cantilever deck, nakausli sa KB 100 at isa platform habang may drilling, ay umuugoy na delikado malapit sa katabing oil rig. Lumalaki ang alon hanggang 8 metro at tinatamaan ng hampas ang mga paa ng oil rig.
Sumasalpok ang mga alon sa deck at ang mga crane ay parang mga layag na sumasalo ng hangin. 2:00 ng tanghali, bumangga ang cantilever deck sa production valve ng Cub 100 at isa platform. Dahil sa banggaan, nasira ang mga safety valve kaya nagkaroon ng biglaang tagas ng langis at gas. Agad sinuri ng tripulante ng Usumacinta ang pinsala. Mabilis na tinukoy ng mga inhinyero at operator sa plataporma ang tindi ng sitwasyon. Hindi na makontrol ng sira na production valve 3 ang presyon kaya mabilis lumakas ang daloy ng hydrocarbons. Sinubukan nilang isara ang subsea safety valves sa Wells Cub 100 at 100 at 21 pero nasira na ang mga ito dahil sa banggaan. Nagawang pabagalin ang tagas pero hindi nila mapatigil ang pagbuga ng langis at gas mula sa sira na Christmas tree. Noong 1420, binalot na ng ulap ng gas ang rig. Ni ang malalakas na hangin ay hindi kayang palisin ang pabugsong ulap ng gas mula sa karagatan. Noong 1535, nag-utos ang crew ng emergency evacuation sa gitna ng matitinding kondisyon ng dagat. Ang utos na ito ay direktiba sa mga kritikal na sitwasyon para matiyak na makaalis ang mga tauhan sa peligro. Inabisuhan ang mga rescue team, barko at helicopter para tumulong sa evacuation at recovery. Inilunsad ang lifeboat at life raft ng plataporma. 2 nakasaradong lifeboat ang sumakay ng 73 katao at ang natitirang crew ay sumakay sa inflatable life rafts. Ang unang lifeboat ay agad na pinasok ng tubig matapos itong ilunsad at kalaunan ay tumaob. Ang pangalawang lifeboat ay tinamaan ng isang napakalaking alon na nagkulong sa ilang tao sa loob at ang mga life raft ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa lakas ng mga alon kaya't nahulog sa dagat ang mga sakay nito. Agad na isinagawa ang mga pagsagip at nagpadala ang Pemex ng maraming barko. Ang Morrison Tide ay offshore support vessel na tumutulong sa paghawak ng mga emerhensya. 6 na helicopter ng Pemex at 2 helicopter ng hukbong dagat ng Mexico ang tumutulong sa kanila. Nagsasaliksik ang mga helicopter sa mga posibleng napadpatan ng mga nakaligtas sa tubig dahil sa agos at hangin. Nagbibigay sila ng tanawing pang-ibon sa dagat at nakikipag-ugnayan sa mga barko sa ibaba. Kinabukasan, 24 na oras, matapos iwanan ng tripulante ang delikadong lugar, nakita ng mga helicopter ang ilang nakaligtas na nakakapit sa baligtad na lifeboat debris at natirang bahagi ng life raft. Dumating agad ang mga barkong pang-rescue at isinakay sila gamit ang mga lambat pang-sagip. Nagdusa ang tripulante dahil sa lamig ng tubig, sugat mula sa pagtaob ng lifeboat at kontaminasyon ng langis mula sa tagas. Matagumpay na nailigtas ang 58 nakaligtas sa pagtatapos ng operasyon. Patuloy ang pagbuga ng langis at gas mula sa plataporma ng Cubby, 101. Ang nasirang production valve 3 ay tumatagas ng higit sa 400 at 42 bariles ng langis bawat araw. Sinusubukan ng mga control team na isara ang mga subsea valve pero dahil nasira ang mga ito sa banggaan, hindi nila tuluyang maisara ang mga ito. Nabubuo at kumakalat ang langis sa ibabaw ng dagat sa baybayin ng Campeche. Maliit na grupo ng inhinyero sa plataporma ang nag-i-inject ng mabigat na drilling mud sa balon para labanan ang presyon ng umaalpas na hydrocarbons. Nagpapakarga sila ng semento sa balon para makagawa ng matibay na harang. Pero dahil sa pinsala sa balon at matinding lagay ng panahon, hindi gumana ang harang. Noong Nobyembre 13 makalipas ang halos 25 linggo, sumiklab ang apoy sa tumatagas na gas at langis na nagdulot ng malaking sunog sa Usumacinta. Nilamon ng apoy ang istruktura at mabilis kumalat sa buong rig. Umpisang nilabanan ng mga emergency team ang apoy gamit ang onboard fire suppression systems at water cannon mula sa mga suportang barko. Sa loob ng 24 na oras, naapula ang apoy. 1 linggo matapos ang unang sunog, noong ika-20 ng Nobyembre, sumiklab ang pangalawang sunog sa Usumacinta. Bumagsak ang derrick at cantilever deck, nagdulot ng pinsala sa tulay sa K100 at Usumacinta. Dahil bahagyang nasira ang rig, nahirapan ang mga emergency response team na kontrolin ang sunog at takpan ang balon. Nagpasya ang Pemex na subukang baklasin ang drilling tower at cantilever deck sa Usumacinta upang mapaghiwalay ang dalawang rig. Dapat itong makatulong sa mga bumbero na apulahin ang apoy sa Usumacinta at mapabuti ang pag-access sa mga balon sa Cub 100 at isa upang maisara ang mga ito. Naapula ang apoy sa parehong araw nang walang nasaktan.
Dahil sa mas pinabuting pag-access matapos baklasin ang cantilever deck at drill tower, nagawa ng mga team na mag-inject ng mas maraming mabigat na drilling mud sa mga balon at mapigil ang pagdaloy ng hydrocarbons. Pagkatapos, nilagyan nila ng semento ang balon para masilyuhan ito ng permanente. Noong Disyembre 14, halos 50 araw matapos ang aksidente, nakontrol na ang balon. 22 ang namatay sa aksidente dahil sa sugat at pagkalunod. Nagsampa ng kaso ang mga pamilya ng mga namatay na manggagawa laban sa Pemex at Perforadora Sentral dahil sa kapabayaan sa kaligtasan at pagtugon sa emerhensya. Nagbigay ang Pemex ng kompensasyon sa pamilya ng 22 nasawing manggagawa pero di isinapubliko ang halaga. Matapos ang trahedya, nagpatupad ang Pemex at pamahalaan ng Mexico ng mas mahigpit na regulasyon sa operasyon ng langis sa dagat. Para mapabuti ang katatagan ng jack-up rig, dagdagan ang distansya ng mga plataporma, i-upgrade ang lifeboat at gumamit ng mandatoryong weather monitoring para maabisuhan agad ang crew at makalikas ng ligtas.